Paano kung mag-iisa ka sa gitna ng kagubatan? Tapos may killer na gustong pumasok sa bahay mo at ang mas masaklap, hindi mo siya maririnig. Ito ang kwento ng isang babae na bingi at pipi na kailangang lumaban para mabuhay. Ang bida natin ay si Maddie Young, isang horror author. Noong 13 years old siya, nagkaroon siya ng bacterial meningitis at dahil dito, tuluyan siyang nawalan ng pandinig at boses. Ngayon, matapos sumikat ang novel niya na Midnight Mass, lumipat siya sa isang maliit na bahay sa gitna ng woods, kasama lang ang pusa niyang si Bitch. Pero kahit successful siya bilang writer, hirap na hirap pa rin siyang gumawa ng bagong libro. May kapitbahay siya na si Sarah na bumisita para ibalik ang libro niya. I finished your book. I know you can read my lips, but I'm getting better. Better. Nag-usap sila at sinabi ni Sarah na nagustuhan niya ang story at gusto rin niyang matuto ng sign language para mas makausap si Maddie. Habang nagkukwentuhan sila, nakalimutan ni Maddie ang niluluto niyang pagkain kaya nag-alarm ang smoke detector. Nagpaalam si Sarah at umalis na rin. Pero ng gabing iyon, habang nag-iisa si Maddie sa bahay, biglang may tumakbong babae sa labas. Si Sarah pala, duguan at humihingi ng tulong. Pero ang problema, hindi siya narinig ni Maddie. At sa likod ni Sarah, may isang lalaking nakamask, may dalang crossbow. At sa harap mismo ng bahay ni Maddie, walang awa niyang pinatay si Sarah. Dito nagsimula ang tunay na bangungot. Napansin ng killer na hindi nagre-react si Maddie sa anumang ingay, kaya agad niyang na-realize, bingi ang babae. At imbes na umalis, nagdesisyon siyang gawing next victim si Maddie. Pumasok siya sa loob ng palihim at ninakaw ang cellphone ni Maddie, habang si Maddie naman ay nagve-video call sa kapatid niyang si Max. What was that? Behind you. Thought I saw something move. Napansin pa ni Max na parang may gumagalaw sa likod ni Maddie. Pero sinabi ni Maddie na baka pusa lang iyon. Pero hindi pusa. Kinuhanan ng killer ng picture si Maddie habang wala siyang kaalam-alam at sinend ito sa kanya. Nakita ni Maddie ang picture sa computer niya at doon niya na-realize may tao sa paligid niya. Tumingin si Maddie sa labas at nakita niya sa salamin yung killer. Nakatingin lang sa kanya. Nagpanik siya at agad niyang nilock lahat ng pinto at bintana. Pero hindi pa tapos. Pinatay ng killer ang kuryente ng bahay at sinira ang gulong ng kotse niya. Walang signal, walang sasakyan, walang tulong. Kaya nagsulat si Maddie sa glass door gamit ang lipstick. Won't tell, didn't see face, boyfriend coming home. Parang sinasabi niyang, hindi kita isusumbong, umalis ka na. Pero ang sagot ng killer, tinanggal niya ang mask niya at parang sinasabi niya, hindi siya aalis, gusto niyang maglaro. Nagsimula ang terror game. Ginamit ng killer ang katawan ni Sarah para katukin ang bintana para ipakita kay Maddie na wala siyang chance. Pero hindi sumuko si Maddie. Pinatunog niya ang car alarm para ma-distract ang killer. At habang distracted ito, sinubukan niyang kunin ang cellphone ni Sarah sa labas. Pero bumalik agad ang killer. Nagkaroon ng struggle at dito nakahanap si Maddie ng pagkakataon. Hinampas niya ang killer sa braso gamit ang martilyo. Napasigaw ang killer sa sakit, pero mas lalo lang siyang nagalit. Sinubukan ni Maddie na tumakbo sa labas, pero muntik na siyang tamaan ng crossbow bolt. Kaya bumalik siya sa loob.
Sinubukan din niyang tumakas sa second floor window at para madistract ang killer, binato niya ang flashlight sa malayo. Pero hindi gumana. Binaril siya ng killer sa binti. Pero kahit sugatan, nagawa niyang itulak ang killer mula sa bubong. At nakuha niya ang crossbow nito. Bumalik siya agad sa loob. Duguan, naninginig, pero buhay pa ulit. Habang sinusubukan ni Maddie na gamitin ang crossbow, napansin niya ang mga guhit dito, mga palatandaan na marami na itong napatay. At maya-maya, dumating si John, boyfriend ni Sarah. Naghahanap siya kay Sarah, pero biglang lumabas ang killer at nagpanggap na pulis. Sabi, may emergency daw at tumawag daw si Sarah. I'm sorry to scare you. There's been a... Pero naging suspicious si John kasi napansin niya na duguan ang braso ng lalaki at biglang humulog ang earring ni Sarah na hawak ng killer. Doon na-realize ni John, killer ito. Sinubukan niyang sugurin gamit ang bato, pero biglang nag-ingay si Maddie sa bintana dahil gusto niyang mag-warning. Pero nawala ang focus ni John at doon siya sinaksak ng killer sa leeg. Bago tuluyang mamatay si John, hinawak niya ang killer sa chokehold para bigyan ni Maddie ng pagkakataong tumakas. Pero si Maddie, alam niyang kung tatakbo siya sa labas, mahuhuli rin siya o mamamatay sa pagdurugo. Kaya nagdesisyon siyang lumaban. Hiding. Bedroom, bathroom, loft. Samantala, tinangka ng killer na patayin ang pusa ni Maddie, pero binaril siya ni Maddie sa balikat gamit ang crossbow. Tumakbo siya pabalik sa loob, pero nahulog ang huling bolt. Pagyuko niya para pulutin, biglang sinara ng killer ang sliding door at naipit ang kamay ni Maddie. Inipakan, binali at nadurog ang kamay ni Maddie. Pero kahit sobrang sakit, hinila niya ang kamay papasok at nilak niya ang pinto. Pagkatapos, nagsulat si Maddie sa pinto gamit sariling dugo. "Do it, coward!" Parang sinasabi niyang, kung papatayin mo ako, gawin mo na. Habang binabasag ng killer ang pinto gamit tire iron, si Maddie naman ay nag-type sa laptop ng description ng killer at message para sa pamilya niya. Pagkatapos, nagtago siya sa bathroom na may hawak na kutsilyo. Pero ang killer hindi dumaan sa pinto, dumaan sa skylight at tahimik siyang lumapit sa likod ni Maddie. At doon, naramdaman ni Maddie ang hininga ng killer sa leeg niya. Nang akmang patayin siya, sinaksak ni Maddie ang killer sa tuhod. Tumakbo siya papuntang kitchen habang nanghihina na pero hinahabol siya ng killer. At dito, gumamit si Maddie ng insecticide. Binulag niya ang killer at pinatunog niya ang smoke alarm na may flashing light. Dahil bini siya, hindi siya apektado, pero ang killer nahilo at nalito. Pero kahit bulag na, nagawa pa rin niyang hampasin at sakalin si Maddie. Unti-unti nang nawawalan ng hanin. Pero sa huling lakas niya, tinusok niya ang leeg ng killer gamit ang corkscrew. At doon, tuluyan nang mamatay ang killer. Nakuha ni Maddie ang cellphone niya mula sa katawan ng killer at tumawag siya ng 911 at umupo siya sa labas kasama ang alaga niyang pusa habang parating ang pulis. At sa wakas, nakaligtas siya. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, i-like mo na ang video, mag-subscribe at i-comment kung anong movie ang gusto mong next.